our democratic allies, no? At hindi sila nalapit kailanman sa China kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. So alam nila yung ganong mga galawan at predominantly anti-China ang AFP. How extensive yung kanilang stabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Meron mo mga identify na nag-recruit? Yes, meron. Can you share us some of them? Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Active? No, retired. Retired military officer? Retired na konektado kay Duterte. Power cabinet? Yes. Lalaki, babae? Hindi. Retired dito. Retired former retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin ko na-check na ito ng military. AFP. Na-check na ito. Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito. May economic sabotage, hindi po ba sila ginagawa? I believe, well, based dun sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal at iba pa. So, they're also doing Isa that. pang tanong, medyo makulit ako, pasensya na. Ano yung ginagawa ni Senator Bato na investigation, part ng destabilization ko? Yes. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito yung nakikita nilang isang posibleng mag-agitate sa taong bayan at sa mga miyembro ng AFP, no? They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot at pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Sir, medyo kahit may ignorance or innocence, paano mapapadalsik ang Pangulo through that Bato investigation? Ito, part lang ito ng communications plan, no? Ito para painitin at paingayin ang gusto at ididikit diyan yung yung economic situation natin. So maghahanap sila ng paraan para nga mahila nila, makumbinsi nila ng taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sir, isa pa, sa kulit ko. Nabanggit yung June, July, lalabas yung, at least yung first batch ng arrest warrant. Yeah. So, meaning yung destabilization yung magpipi as June arrive. Palagay ko coincidence lang yan. Kasi itong pag-e-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, magko-coincide ito doon sa June 30 na date kung saan magto 2 years na ang termino ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened nung kay JNA. So, tinatarget yung 10-year rule. Yes. Isa yon sa tinatarget. Kasi sinusubukan nila before kung natuloy yung kanilang coup, rebellion, withdrawal of support, people power, kung ano man, ay pwedeng si Duterte mismo ipepwesto nila or kung via impeachment, si Sara Duterte ang
ipepesto nila. So, yun yung kanilang mga options. Pero sa arrest warrant na maaaring lumabas, nagiging crucial pa rin ang papel ng Supreme Court. Of course, alam natin kung sino nag-appoint ng 12 o 13 maestrado ng Korte Suprema. Yes, magiging crucial yung kanilang magiging desisyon paglabas ng warrant at idadaan ito sa Interpol. I can almost predict na magpa-file sila ng petition for TRO para siguraduhin hindi makagalaw yung PNP at maaresto sila. At yan ngayon ang magiging next milestone, no? Dito sa paghanap ng hustisya sa mga namatayan ng dahil sa EJK. Ngayon, kailangan din natin sabihin na yung Korte Suprema a few years ago, naglabas sila ng desisyon na basically affirming na may jurisdiction yung ICC nung panahon na miyembro pa tayo, no? At sabi nga doon, hindi dapat valid yung withdrawal kasi unilateral on the part of Duterte yung ginawang withdrawal. Kailangan may concurrence pa rin ng Senado. Pero ginawang moot and academic yon kasi naging effective yung withdrawal noong March of 2019. So since from November 2011 up to March 2019, miyembro tayo. Nagdesisyon na yung Korte Suprema doon, 15-0. So it would be very difficult for them also to overturn their own decision. Plus the fact na kung idadaan sa Interpol yung warrant of arrest, again, kahit na hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. May international agreement tayo. Ang ICC naman may cooperation agreement with Interpol, kaya pwede sila magpasa ng red notice dyan. At gaya nga itong kaninang sinabi ko nung simula, base sa ating impormasyon na nakalap, na latest, doon sa 50 plus former and active PNP officials na sinulatan ng ICC, meron doon mga nag-cooperate at yung mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang mai-issuehan ng blue notice or yung tinatawag nilang blue diffusion, na kung saan pag lumabas sila ng bansa, kung saan man sila pupunta ay mahaharang sila sa immigration pa lang. Yun na yung next step sa kanila doon sa mga hindi nag-cooperate. Tapos eto nga, aside doon sa 50 plus na yon, merong 8 persons of interest. Kasama na dyan yung main suspects na sila Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So kasama na sila doon. Meron pang mga non-PNP personnel or for that matter, former senior officials of the Duterte administration na persons of interest. May tanong kasamahan sa media. Sir, kapag sinabing cooperate, ano exactly yung ibinigay nila ng info o cooperation na binigay nila doon sa ICC? Ganito po yan, nag-cooperate sila in their individual capacity, hindi in their official capacity, no? Kasi yung iba kasi dito, mga retirado na, mga individuals na lang. Ngayon yung sinasabi na panakot ni Soljen Guevara, na by the way, DOJ ito ni Duterte, self-serving para do sa amo niya, no? Tinatakot nila na kukulong daw sila pagka nag-cooperate. There's no such crime, no? Na pagdedepensahan mo yung sarili mo sa isang international tribunal, kailangan pag hiningan ka ng, kumbaga, ika nga dito sa atin, counter affidavit, pagka hindi ka nagsumiti ng counter affidavit na yon, ikaw ang mapapahamak in your individual capacity. Kaya yun ang ginawa nito mga nag-cooperate, no? At malaking bagay yan dun sa pagbuo ng kaso.
May pinabanggit ko sir na sa ongoing attempts to establish the government, may active PNP officials din na parang gumugo sila or affirmative sila doon. Pwede ko ba sir i-expound? Meron pong mga na-identify na active PNP officials, active and retired actually, PNP officials na sumasama dito sa destabilization efforts. Pero base sa impormasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na silang gumalaw. Ay ranking ito sir? Yes. Ito yung mga Davao Boys. Davao Group. Yes. May general po doon na polis. Basta't high-ranking officials na. Sure, based on history, puro Davao galing yung mga nakalipas na PNP chief. So is it safe to say na including former PNP chief kasama dito sa Distabla? Yes, retired. Yung retired na mga PNP chief, merong nasama. Hindi kasama ng retired PNP chief. Ilan po? Sa Ilan? PNP chief. Ako dapat di ko na nga nasabi yun, pero Kasi puro Davao lang naman sila eh. Hindi, meron namang hindi, si General Eliasa for example, di naman kasama. Di ba? Oo. So basta may mga na-implicate dito sa ouster plot na ito na retired and active high-ranking PNP officials. Kumusta yung effort nila so far dun sa destabilization plus? So far, since hindi sila nakakabutas pa sa AFP, malabo pang mag-succeed, no? Pero may active recruitment, no? Yung gaya nga nung na-mention ko kanina, na-identify na rin yung mga nagre-recruit na former senior officials din ng Duterte administration na retired AFP rin. You mean, may mga PNP retired recruiting on the No. PNP side. May AFP rin na retired recruiting for the AFP. No. Yung retired na PNP tsaka active, talagang kasama na sila dun sa ouster plot. Yun namang retired AFP na former senior officials ng Duterte administration, sila naman yung nagre-recruit sa active AFP officers. Pero so far, wala pa nga sila na-recruit based dun sa aming information. Yes. Where are you basing all of this information? Well, alam naman siguro ng karamihan na I came from that, tapos yung mga kaklase ko, mga active pa rin, no? Marami tayong kilala sa iba't ibang units ng armed forces. So, yun. So, Sen, ibig sabihin, hindi naman sila nagsusubo sa'yo na may ganito or napag-uusapan siya formally na, may ganito na nangyayari? We have our ways of getting information. Tapos, Sen, yung mga nagsasabi sa'yo ng ganitong information, how reliable are they? Are they in active service? That's why, and in the right position to tell you all this information? Yes. So, may proseso po tayo ng pagkalap ng impormasyon at meron din tayong proseso pag-validate ng impormasyon. At mismo si AP Chief of Staff na nag-confirm niyan late last year, na may mga nagre-recruit nga, no? But ongoing siya and active yung recruitment. Kaya yan, yung mga maisog rally na yan, itong hearing ni Bato de la Rosa, lahat yan part ng communications plan nila yan pag-agitate ng political environment. Requirement yan doon sa mga ganyang ouster plots, no? As everybody would probably know, galing tayo sa ganyan.
Sen, may nasabi ka kanina na may nakuha ng mga active personnel, active service na Davao Group, PNP. PNP. Na-identify. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots na yan. Mga ilan to, Sen? Konti lang naman. Pero the point is, meron. You mean identified na sila? So, Identified na sila. are they holding key positions in the PNP? I can't say. I can't say. Basta't hindi na siguro makakagalaw yan. Sen, more than 5? Ano yan? Hindi. More than 5? No. Junior officers, senior officers? No, as I mentioned kanina, ano siya, senior PNP officials. Kaunti lang ito. Mabibilang mo to sa isang kamay. Yung mga na-identify. May hindi pa kaya identified? Ano na, I think na monitor na sila lahat. Yung Davao Group kasi